accordingly, this is the 33rd harvest nila. We are together with the beneficiaries, mostly are women. Masaya dahil first time ko to mag-harvest ng talong under sa Lawa and Binhi. So kami po ay nagbibigay ng technical services sa mga farmers natin kung kailangan nila. Pag-provide ng mga seeds, seed allocations, saka fertilizer. Nandiyan na rin po yung mga machineries, saka equipment po. At the same time, lahat po ng mga subsidies or tulong galing sa national government, especially sa Department of Agriculture, saka sa ating LGU, ay ina-implement po natin din po dito sa distrito. Yung problema sir, nandyan talaga. Malaki po yung kailangan nating gugulin at tutukan na problema sa agrikultor. Isa na po dyan yung pinaka-problema is yung logistics. Ang ating mga farmers minsan ay malalayo po yung kanilang production area. So minsan nararanasan natin, lalo na pag masama yung panahon, minsan yung mga subsidies or yung mga tulong or mga technical na tulong minsan hindi po natin ma-deliver po outright sa kanila dahil po sa mga kondisyon ng daan at at the same time yung weather. But sa butihang palad naman po, nabibigay naman po natin sa kanila. Project Lawa at Binhi, malaking tulong sa ating komunidad kasi based sa observation, actual observation sa kanila during harvest time, wina-qualify nila yung mga gulay, yun ang binibinta, the rest, dinidivide nila sa mga members. So instead of buying sa labas ng mga gulay, mismo sila na parang masave na nila yon ang pera na dapat ibili nila sa palengke. Sa pamamagitan ng technical support tulad ng mga trainings na pwede na magamit nila sa pag-unlad ng kanilang pagsasaka. At nag-organize din kami ng mga magsasaka para sila ma-assist kung paano sila makakuha ng mga libreng farm machineries. Tulad dito sa Kamanga, meron silang natanggap na 4-wheel drive tractor, water pump at iba pa. Hindi lang sa farm machineries, may natanggap din sila ng mga seeds tulad ng mga vegetable seeds, sa corn at saka sa rice. In start, mag-form kami ng organization, amo silang i-establish 25 members para ma-register sila sa DOLI. Then after that, mag-conduct me of training sa pagpananom, tuluan sila. Nami nag-eskwela nga gihimo sa kada barangay. Nami topic nga 13 topic nga ihatag sa ilaha module. So mo na siya amo ang gikuan nila haron kuan jud nila mahanas gid sila kung saon pagpananom. Gikan sa pag sowing hanto na sa pag-market gituluan na mo sila dayon
Ituluan po sila kung saan paggamit sa ilang kwarta o paggunit sa ilang kwarta, pag-sharing. Appeal sa ang aming binigay na tulong is yung farm input, seeds, fertilizer. Ibang mga member hindi natin maiwasan na mayroong tamad. Pagdating sa Project Lawa, nainganyo sila. So marami na ang nainganyo nga sumali. Malaking tulong ang cash out, ang payout nga ibinigay sa DSWD sa mga farmer. Malaking tulong sa pamilya nila, sa personal nila na pang hanap buhay. Mga farmer kasi sila binili nila ng mga abono, then ang iba sa kanilang mga anak, estudyante. Sana magpatuloy ang partnership sa Provincial Agriculture o DSWD. Unang kinita namin sa unang harvest, 280 po. Tapos, pagka 11 harvest namin ay 32,000 pesos. Ayun, lahi pa ang among ginagulay, lahi po ang among bahin-bahin. So, naglain po may pundo 20% para sa among association. Karon ananasad may pundo nga 12,000 among bahinunon puhon kung harvest na gyud ni tanan. Nagkahiusa jud mi dinhi sa paglimpyo, pag-harvest, pagtanom. Nagkahiusa ra mi permit dayon malipayon pud mi tungod kay nakadawat pud mi mga benepisyo nagikan pud sa DSWD. Sa bag-o lang nakadawat mi food packs. Lami pud siya kay bugas o kape o sardinas. Ito po sir, class A. Itong class A, pag nirefill po namin ito 40 pesos. Pag naka-wholesale po ay 30 pesos kasi busin nila lahat. Malaki ang tulong yan, sir. Ang iba, kabili ng bigas, kabili ng pagkain. Mayroon nagbabang bayad sa eskwela baon-baon mga anak nila. Natudluan mi unsay pamaagi sa pagpananom, either pamaagi sa kundo na income. Ang Project Lawa, murag amang utok ba na naupin ba nga unsay mga pamaagi gid ay uban lang pagpugi. Munanda ko kay nakatabang ang Project Lawa sa amo. Oh, ito ngayon nag-harvest ako. First harvest, nag-harvest ako 50 kilos. Second harvest, selection lang, 115 kilos. Buyer nakuha sa amin, sir, 40 pesos ang kilo. Oh, ngayon, hindi na kami na problema dalawa. Mayroon na kami harvest talong. Pwede pa ko magbigay sa mga anak, sa apo para mag-aral. Nagbigay pa ko, sir, konti. Kada pupunta mga anak Sunday, magtulong sa amin, nagbigay pa ko. Sustainable siya kasi andito kami sa MS with agriculture na nagbibigay ng technical assistance na monitor and to ensure na ma-implement ng maayos ang ating proyekto. Then, kung titingnan natin yung mga barangay officials din natin dito sa barangay, supportive sila. Lalong-lalo na ang mga partner beneficiaries natin kasi sila mismo ang nagpupursige na dapat kahit walang nagmo-monitor sa kanila,
pinapatuloy nila yung mga garden nila kasi hindi lang tinitingnan nila yung mga grants na ibibigay kundi sila mismo instead of before na wala silang ginagawa sa bahay, ngayon busy na sila sa kanilang mga garden. Una, mayroon silang mga pagkakaisa, pagkaunawa sa isa't isa. Dahil pag hindi sila magkaunawa, hindi ito mabuo. So this is in collaboration with our local government units dahil lahat naman ng projects ng national through DSWD ay hindi maging successful kapag walang coordination and collaboration sa LGUs.